Welcome back sa panibagong Patch Update. Pangwalong araw na nang makabalik kami. Mas kalmado na ang panahon at muli na namin nasilayan ang mga konkretong sahig. Marami pang kalat na naiwan at marami ding minahal na bagay ang mga nasira. Mas kalmado na ang isip namin at nabawasan na kahit papano ang pag-aalala. Dito na lang sa direction. Nahigop na rin yung tubig tsaka natanggal na rin yung mga debris sa yung bakalat. Nahigop na lang yung tubig. Yung makapal na putik na lang yung natira doon. Ito pa yung bakalat. So nandito si Ate Doday para tulungan tayo. Ayan, nabaharing sila. Hindi walang pahat at dito sa mga tao dahil nasirang gamit. Sandali ate, kukuha ko ng pala. Patay na pala. Naghanap din kasi ako ng hose para panduktong ro sa isang pump. Kasi may mga naiwan tubig para sa gano'n ba kahaba to. Tingnan natin. Kulang ako pala. At ngayon nagpapakita na si Haring Araw. Ito pa yung ibang kalat. Ito sa likod na. Baka sa bandang huli na to. Importante makakilos muna na maayos. Yan, mga nabasa rin yan. Lahat. Ay sila maksan dyan sa taas. Kung akala nyo ay kami lang ang may sinapit na ganito, marami kami. At panoorin nyo dito. Simulan natin sa day 2. Okay, so day 1, actually day 2 na pala ng bahaan ngayon. Pero day 1 ngayon, namin kasabay na bagyong Dante. So medyo, talaga mataas ang ngayon, ang baha. Nasa 2 meters ang baha natin ngayon. Ayan. So mas mataas to kaysa kahapon. And hopefully, eto na sana yung pinakamataas. Huwag na sana hindi makita uli. So dito na kami sa loob. At nag-ready na ako 2 pump just in case na mag-overflow kami rito sa loob eh. Yung mga bata, ayan, pinapakain na natin. Para after nyan, panik na sila sa taas. Salapsap lang yung tubig rito sa loob ng bahay. Pero ang binabantayan ko ngayon, eto sa likod kasi ito yung mababa yung harang eh. So naglagay lang muna ako ng, wala ko makita kasing mahabang tabla. So ito lang, at least merong ilang inches na extension yung harang natin. Ito yung binabantayan ko eh. So meron na ginagawa ko, naglalagay ako ng palatandaan dyan sa mga kung saan sadya ako sa mga sulok-sulok dyan kung doon ko monitor yung gaano kabilis yung pagtaas ng tubig. So ngayon, ano oras na ba? Alam ko nasa wala pang alas 8 eh. Mag-wash mo lang yung feet. Ganyan mo yung slippers dyan. Kasi ang alam kong ngayon, ano oras na ba? Mag-aalas 8 lang pala, 7:54. So ang alam kong pick nito sa announcement ng LGU is around 9 o'clock yata. Hindi ako nagkakamali. So ang problema nga kasi may kasama tong hangin. Kaya tulad kahapon hindi ko na na-video kahapon eh. Mabagal yung paghupa ng tubig. So alas 3 na nung totally na disperse yung mga tubig sa labas sa kalsada. So yun, update ko ulit kayo mamaya kung ano nangyayari. Mamaya lalabas tayo. Kung unahin ko lang tong bahay, pagka medyo okay na tayo rito at napansin ko medyo hindi na talaga tumataas yung tubig, labas tayo. Mabilis ang kain muna. Hindi pa kami breakfast eh. Kaya champurado. 8:38. 8:39 na. Nakalagpas na tayo sa oras nung ibinigay na time na peak. Yung pinaka-peak na height ng high tide is 8:36 daw. Pero depende pa rin yan sa kondisyon ng hangin. Tingnan natin yung sa likod. Ito kasi binabantayan ko.
So yan, almost sumampa na. Pero para medyo umangat pa ngayon. And pa-subside na to eh. Dapat. Tingnan nyo yung lalim sa labas. Tapos saka dito sa loob, kinokontrol lang namin ang ng water pump, yung pagpasok ng tubig. Ayan. As of now, hindi pa nakikitaan ng pagsubside. Labas tayo. Kamustahin natin yung mga kaibigan natin dyan sa kabila. 1.9 lang pala ngayon. So bukas is 2 meters mas mataas. Ano yung labas oh. Sure. Isang taon naulit sa amin pero mas mataas yung last year. At yun ang akala namin. Ano te, kamusta? Bukas magsasandbag ako doon sa likod. Inanohan ko lang ng kahoy. Pero ha? Hindi pa, maghahanap pa ako mamaya. Baka wala na akong mabili. Ulang pa eh, isang layer pa eh. Layer ko dito, isang layer ko din. Mas mataas bukas, di ba? Sana na, hindi. Sana na walang ulan, tsaka yung hangin. Ito kasi may hangin. Ito yung nila. Yan, may bomba rin dito sila sa likod. Titingnan ko lang doon. Doon minakukuha ng sandbag. Ha? Yung ginagawang training sa ilalim. Oo. Yung mga buhangin doon. Kaya lang kung haputin mo na lang. Kaya nga. Kaya lang wala kang sakyan. Wala lang. Kariton. Kamali mo muna bago mo nalilis sa takyan mo. Kariton nga. Ay, ano pa? Isasako pa? May harang eh. May harang. Bubuhatin nga. Ito. Angat na botas. Happy anniversary. Yun, hanggang ngayon sira pa talaga yung floodgate namin. Kaya ganito kami. Dito tayo sa mga pamangkin to. So itsura nila. Sa kanila ito lang iharang nila Tapos yan lang. So kontrolin lang din ang pump yan. Wala sila dyan nandun sila sa loob. Ito yung part na malalim. Ito yung mga maglalaro yung mga bata. Ito kahapon ko pa ito nakita naglalaro pa sa bahayan Ay nako, yung tindahan nila Lola Eli, lubog na rin. Lubog na pa, abot pala tita. Wala angat sila lahat Yung ubog na yung freezer. Wala na yung motor ko dyan. Nandun na kila Drydel. Inano ko na? Inalis ko na. Tapos yung i-try ko na kila Kelvin Buti ginaya pa, kagabi. Sabi, tumawag ako sa kanya, below the gutter na raw yung tubig. Pero pag daan ko sa kanto na ng Sampaguita, umabot pa sa sahig. Tuloy ko na. Ano ang aanin nyo ngayon? Motor namin. Yun. Motor namin, di pa pinuna namin ng mga sand. Okay na kayo sa loob? Di na siguro tataas yan. Gaganon-ganon na lang Grabe. Bukas sana wag Wag lang sabayan ng ulan talaga. Hangin. Wag sana sabayan ng hangin. Sira po daw yung pader sa kaliwa. Yung ginagawa. Hindi. Yung dating pader sira. Oo. Bago sira. Baka bago yun. Yun lang. Para sa ano sa'yo? Bumigay. Kaya ngayon di nga ako nagbukas ng gate para hindi pumasok yung basura Tingnan natin itong yung garahe ni dito ko ginagarahe si F yun Kataas yung mga motor di pa nakataas. Oy si Bailey binabaha. Bailey binabaha ka ni Bailey Binabaha
No. Awa naman. Kapangalan nung ano rin namin, nung sitio namin, si Bailey rin. Ah, may harang pa rin pala rito. Oo, yeah. Tignan pa natin sa kabilang dulo. Medyo kampante na ako iwan yung bahay doon dahil bubuksan-buksan na lang yung pump. Ito yan, mga nakaangat yan. No? Wala na rito yung ano. May nakaangat to owner dito kahapon eh. Inanas rin pala. Ayun yung mga bangka na mga biyahe ngayon. No? And meron pa tayong 3 araw pa na ganito. At sana wag mas malala. Doon natin pinarada yung CF yun sa basta dyan, isa sa mga bahay dyan na mataas. Nakiusap tayo at buti pinagbigyan tayo makipark. Kaya salamat kay Kagawad Drive yun. Ay! Si Kagrasa. Yung siya nag-vlog pala. Si Kagrasa. Kamusta kayo? Hindi ka abuti ng ano yun, ha? Ay kaya nga, bumili na ako ng ano. Pinangat ko na yung Para motor. ako Super Mario nito. Saan pumunta? Doon sa mga tatay ko, sisilitin ko. Oo nga, motor man nasa. Doon. Tulog. Nakaangat naman. Hindi pa yung sa screen. Wala pa. Naman. Nakaraan taon, ano to eh. Lubog yung mga yan eh. Doon ako nakagarage, nakita sa bangka. Kaya nga. Ay ano? Hindi. Kamusta kayo Ron? Oh, ito muna ako. Pati yung kakamusta ko rin kayo dito. Parehas na doon ka dito eh. Sige. Ano, Sige bro. Punta ako Oo. sa tatay. Ingat. Kung gusto niyo mapanood yung iba pang pangyayari dito sa Tansa, ay panoorin niyo na lang sa channel niya. Namalengke pa kayo, ta? Ay, te? Kamusta Ron? Naku, malakas ang ano ng tubig doon ha. Nasira daw kasi yung ano doon pa dyan sa mitan sa kaliwa. Kaliwang araw. So may bad news. Dahil nga nasira yung nasirang river wall doon sa may kabilang side ng barangay. Eh lalo pang tumaas yung tubig. So ayan, nagdagdag pa ako ng isa pang flank. Dahil aabot na. So ayan. Grabe, nervous ako. Patuloy pa rin tumataas yung tubig. Inaagapan lang namin ng pump. Kasi si Vincent tumutulong na rito. Grabe yung taas ng tubig sa labas oh. Lubog na kami. So unang araw pa lang na pinakamataas sa tubig to ha. Meron pa kami 3 araw. Time check is 12:33. Ngayon lang namin nararamdaman yung pagbaba ng tubig. So ayan. Kanina lubog yung kapantay na nito second step eh. Pero ngayon mas mababa na siya. Marami na mga lumitaw na part na kanina yung binabantay namin na nakalubog. Sa gantong medyo nakakahinga-hinga na kami. At itong nasa likod hindi na tumatagas. Wala na. Mas mababa na siya rito sa bato. So ayan. After nito, hintayin lang namin na mas bumaba, then meron naman pump na maglilimas ng tubig dito sa bahay. Then pahinga. Then another day na naman bukas. Okay, patch update. So okay, halos wala ng tubig sa labas. So ngayon dalawa, ito yung isang pump ginagamit ko pagkapalabas dito sa area na to ng tubig. So yun, ito sa loob pa rin. Sa labas, maliit na. Umorder ako ng sandbag para idadagdag ko rin sa likod mamaya. Dito tayo sa labas. So ayan na. Maliit na yung tubig. Kaya na natin mamaya. Anong oras na ba ngayon? Hapon na, pasado, mag-alas 4 na yata. Yung mga bata at saka sila mami and dad ay pinagpe-prepare na namin dahil pasusundo namin doon sa isang kapatid ko. At doon muna sila sa Muntinlupa. Dahil bukas mas expect natin na mas malala yung baha. God bless sa atin lahat.
Time check, 3:30 na madaling araw. Nagising na, hindi na ako makatulog. Tuloy-tuloy lang po ito. Yung ulan sa labas, pero hindi naman ganun kalakasan. Hindi na ako makatulog eh. Naisip ko na kagad yung sitwasyon mamaya. Although maaga naman kasi kaming kubiga gabi, mga before tita kay gada kami. So yan, mamaya na lang ulit pagliwanag na. Hindi ko kayo. Mga 5:30 tumayo na ako. Pasado 5:30 na ngayon. Wala pa naman tubig sa harapan. Hindi na ako makatulog eh. Ngayon, bibili na lang muna kami ng neto. May nagtitinda ng lugaw sa labas. Ay, maangat na yung tubig sa pala. Meron na, kanina wala pa yun. May tayo lugaw. May lugaw na? Ano meron? Sopas na lang, dalawa. Imagine na mga mami, Wala na, pinasundo na kagabi. Ayun yan, nakita ka nga dyan si Pawino. Oo. Nakila na? Nakila Paulo na. Kala pa ako. Kain muna tayo. Nagtsatsaan na lang ako. Ayoko magkape ngayon. Nenervyos ako eh. Grabe, lakas ang hangin ngayon. Yan yung magpapataas ang baha ngayon araw. Yung hangin. Kahapon, umabot dito yan. Sakto rin sa pangalawang steps. So nga expect natin na lalagpas yan. Pagka yan umapaw dito, wala na kami magagawa. Hayaan na namin itong bahay. Breakfast muna. Para may lakas dahil kahapon, hindi ako nakakain talaga na maayos. Tapos may dalawa pang alaga na iwan sa akin yung sa likod. Si Bailey tsaka si Max. Sana wag abutin yung pwesto nila. Yan, medyo mataas eh. Pinakamataas siya sa lugar nila eh. Time check, 6:30. Hindi pa gano'ng malaki tubig dito. Kahapon, 6:30. Medyo malalim na eh. Although ngayon is mas late ang laki ng tubig. Pero ayan, may tubig na sa kalsada. Tsaka dito sa garahe. Pantay kasi yan eh, itong garahe tsaka kadaan eh. Kung gaano kalalim doon, ganito rin dito sa loob. It's a matter of time talaga ang namin dito, ang labanan. Ang habol namin is kailangan is mabilis mag-subside yung tubig. Mag-gear up na tayo. Mabilis ang pagtaas ng tubig. Ang balita ay may 3 river wall na raw ang nasira. Kaya gano'n na lang ang ragasan ng tubig galing sa ilog. At sa oras na ito, ay ine-expect na namin na mas malaki ito sa aming inaasahan. Ay naku, grabe. Lumakas pa yung ulan. Lakas. Dadagdag ko sa laki ng tubig. May ilang oras pa tayo para sa pit. Buti na lang kagabi pinasundo ko na yung mga bata tsaka yung si daddy tsaka si mami kay Utol. Asa Muntinlupa na sila ngayon.
So ang natira na lang ngayon is ako, si Jen, tsaka yung pamangkin ko si Vincent para mag-asikaso nitong bahay. Ito yung dinagdag natin sandbag kahapon. Buti, ayan, mas mahina na yung, may tagas pa rin naman pero mas mahina na versus kahapon na kahapon kasi itong kahoy lang yung nilagay natin eh, kaya mga basahan. Pag hopefully sana hindi lumagpas din yung tubig. Pagka lumagpas, wala na tayo magagawa. So ayan, malapit na siya sa second step. As of pasado 8 o'clock. So may ilang oras pa para sa peak. Alam ko ang peak ng ibandang ano pa, past 10 AM. So ayan, konti na lang, sigurado papanik na yan maya maya. Ang lakas pa ng agos ng ano eh, ng tubig eh, papasok eh. Naglutangan na yung mga silya namin. Sana itong mga ano hindi mahulog. Accepted na namin na ano, talo kami rito. Yan ako, grabe yung pasok dito oh. Kailangan to. Dahil nga, asan ba yung pangkalam? Ayun. At nagsimula na nga pumasok ang tubig mula sa likuran. Hindi na kinakaya ng mga pumps. Kaya unti-unti nang lumalalim ang tubig sa loob ng bahay. Bakit tayo? Pag umabot ng ano, hanggang bewang, ay, ano tayo, bakwit? Ay, yung ano kaya, yung dry bag, ito. Sent, kumuha ka na ng isang set ng damit mo. Ay, Diyos ko, lalim na bigla. Ayan nga, hindi na mo bigla-bigla. O, nakikita ko nga eh. O. Sabi, ito na. Takas, grabe. Patay ng dagdag na gamit. Nasa likod kasi, hindi ko tinabi-ibi. Kasi, pag umabot to na hanggang bewang sa loob, evacuate kami. Ano pa naman. Iwan na namin itong bahay. Ah! Ha? Ito yung ano eh, reason nung nakita ko yung forecast mga ilang linggo bago ngayon. Eh ano ko, in-anxiety attack talaga ako. Wala pa naman sa bewang. Hindi kasi pwede yung ano eh, simpleng bag lang eh. Kasi tataob to. Hindi ko mabuksan pinto. Han! Naku, grabe, delikado to. Han! Ayun. Delikado. Han! 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 Asan kayo? Asan ka? Ba't? Saan ka tumaan? Nasaan ka?
Hirap. Ito na yung ating jacket. Kailangan natin yan. Ay nakalabas na ako! Ha? Kila Radsen? Kila Radsen tayo lalabas? Oo. Wala, Clarissa, basa na ang mga gamit mo. Ang kwarto sa likod. Mataas-taas pa yung pero na konti. Pinasok na rin. Lalagpas pa dito yan sigurado Ay si Jen, nagkasalisi kami. Doon siya pala sa likod dumaan. God, tulungan nyo kami. Yung mga alaga ko sana safe. Babalik-balikan ko na lang. Si Bailey, mataas naman yung pinalalagyan. Saan tayo pupunta? Yung phone ko nasa na. Naglusong na si Vincent. Kawawa naman sila babalik-balikan ko ng si Max. Mataas pa naman yung pinaprevesohan niya. Hindi pa siya inaabot. Nag-a-alarm na yung mga mabuti hindi pa umulan. Halt ko mo tong Pumunta na tayo ng ng evacuation center. Bakit? Pumunta na kayo sa school kaya. Pumunta na kayo sa school. Oo. Isang school ba? Elementary? Magtanong tayo sa mga rescue. Dito kami sa kabilang street lumabas. First time namin mag-evacuate ng bahay. Pwedeng sumilong muna. Silong muna kami. Papatong lang. Pwede, papatong lang dito. Nandito kami sa kila Michael sa may Akala Michael? Oo, sa likod. Sa basketball court? Oo. Yan, walang tubig dyan, wala. Walang tubig Wala dito. pa. Wala pa. Mataas pa naman. So yan. Nandito kami sa covered court dito sa isa sa kapitbahay namin. So mataas-taas pa siya. Guys lang kami naggamit. First time namin iniwan yung bahay. At dahil sa taas ng tubig, naglabasan yung mga ipis. Ayan. Naglabasan yung mga ipis. Sila rin, binabaha rito. Laki ng nila. Pump. Naglabasan yung mga ipis. Nagalakas yung ulan. Mas tumaas pa yung tubig dito. Hindi raw umaangat dati din yung tubig. Yun, umangat na. So dito muna kami magpapalipas. Okay lang. Importante iligtas tayo lahat. Yun talaga ginawa naman namin lahat yung kaya namin gawin. Kalikasan yun talaga na. Okay lang naman kami. Yung dalawang alaga doon, babalikan ko na lang mamaya-maya. Ala! Pinaglaruan yung daga. Nilagay niya pa sa bed niya. Ganun talaga yun. Lalo pa Kaya lang yun. Yung mga kung may masira doon, mapapalitan nyo ng bago. Kaya din, saka hindi na kayo wala na kayo saan. Hindi ka na, at least kahit paano, safe kayo dyan.
Ayos yan eh. Ang ano kasi, di ba, bukas meron pa uli. Buti mo ha, buti nga, pinilit mo pa ako kami dito. Hindi, isa pa kami intindihin. Ayan. Ang iniisip ko ngayon, yung bukas. Same na naman yan, malaking chance. Kaya nga, ganun din yung bukas. Kaya mag-ano na kayo, maganda na kayo ng gano'n. Maganda na kayo ng mga damit nyo, tsaka kakainin. O kaya pumunta na kayo dito, iwanan nyo na yung bahay. Sa gabi may nasasakyan na. Sa gabi pagkakatin ng tubig may nasasakyan. Kagabi wala naman kaming naabutang tubig Titingnan namin. Ayan yung ito yung itsura ng labas. Yung mga pinsan ko, aalis na rin na yan, naghanap na ng bangka. Naghanap na sila ng bangka. Ito papalaki pa rin eh. Ano na yan, malalim na talaga, no? Dito na sa stage. Ay, hindi yata katya. Hindi ka siya? Antay, may mabubog ako sa likod. Balik ka. Patong niyo muna dito. Opo, baba mo na ako yan. Ito pala handle eh. Yan sa gilid. Tagilid. Saktuhan pala. Sakto yun. Yan, may baka. Teka lang, dito ba? Yan, okay, sige. Uso na lang. Merienda muna. Basta lang kami, nagbaon lang kami na may mga ano kami rito, snacks, natangay ni Jen. Saka ano pa yung mga dala natin? Fish crackers. Nuts. Mga imported goods. Tapos chocolate. Pero okay yan, pang ano yan, pang store ng energy. Makaraan ng ilang oras ay medyo bumaba na ang tubig. Lumipat naman kami dito sa bahay ng aming kaibigan. Taas na rin pala. Sabi ko, konti na lang, inabot rin dito. And then dito si Epion, dito ko siya pinarada. Sabi. Oo. Ano, nasa rescue pala si Drydel, no? Nakabangka sila eh. Hindi, pababa lang. Hindi makingan dyan, 3 araw na yun. Si Rita? Hello! Salamat kay parang Drydel. Ayun. Pinakain kami rito. Dito muna kami Dito muna kami mag-stay. Sa bumaba na mismo yung bahay, babalikan namin yung bahay mamaya-maya. Kain muna kami. Baba na yung tubig. And titingnan muna namin yung bahay. I-check namin kung yung mga tumumba ron at nais ayos ulit. Kami lang ni Jen, iniwan na lang muna namin si Vincent dyan sa dahil wala siyang bota lang kasi dala niya, itlulubog pa yung bota rito. Medyo malalim-lalim pa rin naman. Ayan pantay pa rito malalim pa. Ayun, toolbox ko lumulutang na. Eto, buti hindi nalaglag. Eto yun yung puno ng etong wala na. Ay, wala na nga, Han. Ayun, yung tumaob na. Eto, wala na, dami rito to, marami. Mabot sa dito bilaw lang. Hindi umabot sa bintana. Ito, intact pa yung kaya puno yung natin Hindi kasi makakalabas yun At syempre, kamustahin naman natin yung mga kaibigan natin dito. Dahil bukod sa asawa ko, sila rin yung nagbibigay sa akin ng lakas sa loob sa ganitong sitwasyon. Ano nangyari? May mga lumutang. Hindi na Lisa. Ano? Ha? Kinakatakit na dyan, wala ka pala dyan. Hindi ko na alam. Wala. Di na kami rito nakalabas. Di na kaya. Doon na kami nakalabas sa likod. Sabi ko sila, dyan di lumalabas. Wala. Hindi na kaya lumabas dito. Matatrap tayo rito sa loob. Susukat ka na namin Wala ako nalunod sa loob Gusto mo namin hindi Absent ba ako? Nag-rider ka palang walang yan
Dito ako matagal kila Michael. Kami tumambay. Ay, anak mo. Wala, kami nalunod ka na. Hindi na matupaw. Hindi na matupok, pero hindi na ako mamatay Hindi na na. masunog. Buti, awa ng Diyos, hindi. Iniwan yung anak. Hindi naman alam kasi. Hindi ko alam na ano eh. Kala ko abutan ko pa eh, makakapaglikpit pa ako. Kasi nagliliyap na. niya. Humingi ng tulong. Isa ibang bata yan. Sinama na yung anak kong bunso na 2 taon. Nandun sila sa safety na. Nasa safety na. Kaya lang nasa loob pa ng bahay. Binasag yung salamin ko kasi yun dun sa baba namin. Gandito na yung tubig. Okay. Nandiyan na pareho. Nagkapagod-pagod akong magkarga ng 15 sandbag. Wala rin. Lalo kami dito. Hindi kami kumipis sa budget. Para maglamig ka na talaga yung pasok. Isar ko, lumutang. Bali wala eh. Bali! Mababali talaga yun. Ano na bali? Yung pinasabitan ng freezer. Alala kasi pag galing may tubig. Wala, low. Sinabit lang. Eh wala eh. Para hindi siya ano. Hindi tumuog. Pandi lumutang. Ang dila. Walang ilaw eh. Sabdi na sa ID. Basta. Hinahanap raw nila tayo. Tapos sila baka nalunod na ron. Bago magdilim, ay sinubukan namin i-check uli ang bahay. Para tingnan kung may mga gamit pang bumagsak. Ito na ang aming buti itong rep. Ayan, hindi bumagsak. Ito sa bodega dito marami nakalamang. So yun, mga ano lang, yung mga cooler lang kasi lumulutang talaga yun. So yan ang nangyayari sa amin. 2 consecutive years na. Sakto-sakto. Halos the same date. Yung nakaraan kasi is July 22. Ngayon ay July 24 pala. Ngayon. Nakaraan ay July 22 nangyari sa amin. Ngayon is July 24. Pero mas malala ngayon. Itong kwarto namin, ito, the moment of truth. Sana walang bumagsak. Goods naman. Hanggang saan kaya umabot ang ano? Okay. Goods naman. So, hindi inabot yung kama. Hindi ba? Doon sa kabilang side. Ito. Possible na yan. Baka inabot. Mukhang tuyo naman. Ayan. Workstation ko ito. Ayan. Goods naman. Pinubukan na rin namin kumuha ng mga additional na gamit. Magre-retrieve lang kami ng ibang gamit. Ito, abutin talaga to. Naabot rin last year yan eh. Wala magagawa dyan. Parang kuha sa yung mga horror games. Flashlight lang yung dala. Yan ang nangyayari sa amin. At dahil lang yan sa sirang floodgate na 1 year na hindi pa nagagawa. Yun lang naman na punot dulo nun eh. Kasi kung buo naman yon, sabihin natin pwede pa rin naman pumasok yung high tide pero mas kontrolado. Hindi katulad nun na ang nangyari dahil sa laki ng tubig na pumasok marami pang nasirang river wall na bumigay kanina. Kaya talagang mabilis ang ragasan ng tubig. Tingnan nyo, mas malalim pa tong tubig sa loob ng bahay kaysa sa labas kasi hindi natin maipump dahil wala nang wala nang kuryente. Enough na ng Meralco.
kung kailan paliit na ang tubig tsaka nila inoff. Sa pasado alas 5 na yata, hindi pa rin bumababa yung tubig. So nakakuha na kami ng mga gamit. Play, gaano kalalim tubig sa palengke? Sa palengke po, hanggang tubig po. Ha? Ay, hanggang tuhod. Hanggang tubig. Hanggang tuhod. Hanggang tuhod pa, okay. Thank you. So ayun, buti na lang merong pang bukas na tindahan na mabibilan ng merienda. Bibili kami ng cheeseburger dito kay ate. Siomay ng bayan. Sabay ka rin. Shoutout sa bahay. Shoutout kay Mayor. Inabot trip nyo? Ano, tinasla. Thank you, ah. Thank you, Red. Inabot na tayo? Inabot tayo? Diyan muna kami, tambay kila Drydel. Wala kuryente, hindi makapagbombe. Wala. After namin makakain ay nakapaligo na rin kami at nakapagpahinga. At dahil walang kuryente at hindi namin alam kung kailan ito babalik, napagpasyahan na namin na tumuloy na lang sa bahay ng aking kapatid. Nagpahunlak naman ang kaibigan natin na sa kanila na lang magpalipas ng gabi. At dahil nag-aalala ang nanay ko sa amin, at kahit madilim ay lumakad na rin kami. Naglalakad na kami. So kikitain na lang namin si Utol sa sa 5th Avenue Station. Paglabas naman itong barangay namin marami na masasakyan na sasakyan. Dito lang naman baha. Lakad na kami. Hindi na kami nagbota dahil mas mahirap eh. Marami naman kami nakakasabay na naglalakad. Karamihan ay mga galing sa trabaho. Na ngayon lang nakauwi dahil ngayon lang lumiit ang tubig. Kuya Boy! Evacuate kami! Kila Utol! At bago pa kami makalabas, ay nabutan kami na malakas sa bagyo. Lakas ang akin! Nabutan pa kami ng ulan. Grabe yung hangin, umahampas. Ditahan, ano dyan, mahirap dumaan sa gilid. Ang lakas ang akin. May pumapasada pa rin mga bangka kasi talagang hindi pa passable. Dito kami sa tulay. Grabe, zero visibility oh. Lakas ang hangin.
morning mga relatives. So yun, nakabawi-bawi na rin ang tulog. So ilang gabi na rin tayong hindi makatulog na maayos doon sa lugar natin dahil nga iniisip natin yung mga mangyayari. So ngayon ito, ayun nga, nag-evacuate nga kami sa Tansa at ngayon ay nandito na kami sa bahay muna ni Utol. Hindi katulad doon sa pinsan ko, meron sila malapit na kamag-anak doon kaya nabibisita pa rin nila yung bahay namin. Kaya hinapiling ko na lang kung sakaling babalik siya sa kanilang bahay, pinapatingnan ko na rin yung sa amin. At yung dalawa kong alaga nandun din. Okay naman sila, huwag kayo mag-alala. Nabibisita naman sila at nabibigyan ng kailangan nila. Sa ngayon hindi namin alam kung kailan pa kami makakabalik dun. Dahil sa ngayong araw kasalukuyang nakalubog uli sila sa malalim na tubig. Malalim na tubig na pa. Sabihin natin sanay na kami sa ganong sitwasyon, pero syempre nangangamba ka pa rin sa una-una, syempre sa kaligtasan ng mga kasama mo. Pangalawa, yung mga gamit na pinaghirapan mo, kung paano mo sila maisasalba. Sa ngayon ay medyo malakas-lakas pa rin yung hangin, kaya nakaka-paranoid pa rin Sabihin man natin na kami mga taga-Tansa sanay na sa ganong sitwasyon dahil regular din naman talaga kami binabaha. Pero yung nangyari sa amin ngayon bago, mas mataas yung naging baha namin ngayon versus do sa nakaraang taon. Kaya ngayon meron na kami talagang pangamba na every year possible na mangyari sa amin yung ganon, hanggat hindi nangyayari yung aming navigational gate. Pero nakakatawa rin na makikita mo naman sa mukha ng mga taga doon sa amin na pinipilit pa rin nila talagang maging masaya sa gitna ng ganong kalamidad. Ganon naman talaga yung mga gamit mapapalitan yan. Ika nga ni John Fox God will always provide. Kung may nawalang bagay ay sigurado may magkakaroon ng kapalit at minsan ay mas maganda pa. Ako na may naglalakad-lakad lang ngayong umaga. Matagtag lang muna uli yung katawan. At dito walang kabaha-baha. Although mataas ng lugar na kasi na to Ang sabi ko nga kung ang aming bahay ay hindi naman binabaha, or kung magkaroon ako ng chance na makalipat sa ibang lugar na mas mataas, I'm sure sigurado babalik ako doon sa lugar namin para tumulong. At bago ko nga pala makalimutan maraming salamat kay pareng Calvin. Pinayagan niya tayong iparada yung isang ating sasakyan sa kanyang garahe. Although nakakalungkot at inabot rin yung garahe nila, hindi naman na kasalanan yun at walang kalikasan yun. Ano ba magagawa natin? Pangalawa kay Kagawad Rydel, kaibigan natin. Dami ko na atraso sa kanya. Una-una sa kanya naman na tayo nakiparada ng ating motor na si Efyon. At nung oras nung kami nag-evacuate sa aming bahay sila yung kumupkup sa amin, sa aming tatlo. Ako, si Jen at si pamangkin ko si Vincent. Hihingal na ako. Pataas baba kasi itong itong lugar. And para sa mga kaibigan ko dyan sa Tansa, kaya aking ibang mga kabarangay dyan, huwag kayo mag-alala. Sigurado after nito makakabangon ulit tayo. And hopefully huwag na sana maulit sa susunod. Basta ang importante huwag tayong makalimot tumawag sa taas. Kaya sa oras na pinapanood nyo na itong video na ito malamang nakabalik na kami sa bahay at nakapagligpit-ligpit na rin. So kaya maraming salamat sa mga nakaabot rito. Ingat po lagi. Tandaan, nandiyan lagi si Lord na handang tumulong sa atin sa mga kahit anumang sakuna.
So ayan, medyo nagpapakita na rin yung haring araw. Sana ituloy-tuloy na. And once again, maraming salamat sa pagsuporta. Hanggang sa muli, and see you on the next one. God bless po sa ating lahat. Tunay na buhay, ito ang kwento natin. Mga tawa't luha, sabay nating haharapin. Sa bawat hakbang, sa bawat karanasan, dito umiikot ang ating tunay na daan. May araw na masaya, may gabing tahimik. Mga taong totoo, sila ang tunay na sulit. Lakaran ng buhay, minsan likod tuwid. Pero sa dulo, may saysay ang pag-ibig.